Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh, yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? At syempre kailangan ding umattend yung mga pinatawag ng House. Sa totoo lang, gusto na rin naming matapos, no, yung investigasyon ng Blue Ribbon, no? Dapat sa committee lang. na ito para makapag-file na rin kami ng committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating matapos na yung hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at saka sa Quadcom, aming binibigyan na importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin. Lalong-lalo na pati yung mga pumirma, no, ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya, no, ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Isang like, isang share. O gusto po tayo dyan. Pero bago natin simulan natin talakayan, reaksyon. Opo, salamat nga pala ha dun sa nag-super thanks po, super chat. Salamat po ng marami sa inyo ha. At kayo po ay binabati ko na isang magandang araw. Okay, malapit na po pala ang Pasko. Nalalapit na ang Pasko, no? Merry Christmas po sa lahat ng ating subscribers na walang sawang sumusubaybay sa ating mumunting channel. Maraming salamat po ng marami. Eto na, ano ba meron? Ano bang meron? Ika nga. Naku, pabuya daw. Di umano. Magbibigay daw huwa ng 1 milyong pabuya kung sino raw makapagturo, kung sino yung Mary Jane. Mary Jane ba yun? Oo, Mary Jane Piatos. Ang sabi rito talaga namang nagulat din tayo, no? Bakit sila nagbibigay ng ganun? Pinag-ambag-ambagan daw di umano. Nilang mga kongresista na ito ay gawing pabuya para ibigay dito sa tao kung sino yung makapagtuturo sa nasasabing pangalan. Bakit si Asierto hindi nyo tulong-tulungan ibigyan ng pabuya? Asierto. Nasan ka na ba? Di ba? Yun di ba nagtatago rin ho, di umano, sa batas. Bakit nga sa sumlang siya umatin? Dapat diyan, patinin nyo kung gusto nyo patinin ng Ate Sara. Etong ibang usapin na munukos ito Etong usapin na to na magbibigay ng reward, usapin kay Ate BP Sara. Kung saan daw ho, nilustay di umano, yung sinasabi nila. Sinasabi nila na saan ginamit yung 125. Saan nga ba? Yan ang tanong. Bakit namin sasabihin ito? Kaya nga confidential. Meron bang confidential na sinabi? Anak naman ng bugi. Kahit sino naman, basta confidential, hindi na kailangan sabihin yun. Baka malaman nyo pa kung saan diskarte. Gumaya rin kayo sa confidential na yan. Eto na. Ano bang usapin dito? Aatin ba at hindi atin? Hindi ho atin. Bakit? Nasabi na ho Diba? At saka, naniwala na ho ang mga senador. Bakit? Nabuo nga yung pondo na hinihingi. Walang question. 10 minutes, pukpok, approve. Tapos ngayon, may panibagong istorya na naman kayo. Di umano, na kailangan magbigay pa ng pabuya. Ano ba naman? Alamin natin ang kwento dito mga kasama. At kayo na bahala umusga kung ano naman ang kwento ng panibagong istorya ng pelikula na ito. Kailangan daw tapusin. Sige, bahala na kayo. Kayo na umusga. Pasok.
And about naman po sa mga hearing dito, kumustahin ko lang po sana kung matutuloy yung hearing ng good government and public accountability. At ano pong masasabi nyo na sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview na hindi siya dadalo rito kahit na nag-serve din personally nung Quadcom, nag-serve din ng committee secretary sa kanya ng invitation sana. Ano pong masasabi nyo? As the Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nakakalungkot nga na hindi pupunta ang ating Vice President dahil marami siyang dapat na ipaliwanag tungkol dun sa mga nangyayari. Interrupt na lang natin muna si Kuya. Dahil daw maraming dapat ipiliwanag. Kagaya ng alin? Oo, dun nga sa Senado 'Di ba? Hearing ng budget Konti lang ang paliwanag niya na approve. Ibig sabihin, nangangati na naman ilong ko. Ito talaga Ibig sabihin, napaniwala niya yung mga senador na wala akong hocus-pocus doon sa budget na ginamit ni Ate BP na confidential fund. Aprobado sa mga senador. Nagtataka ho yung mga kababayan natin, bakit sa inyo hindi nyo tigilan? Sa Senado, pumasa na, kayo ay atat na atat, atain-tae, natanungin na naman. At kukuha pa kayo ng 1 milyon pag-aambag-abangan daw di umano para ituro kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Baka naman si Mary Grace ang hinahanap, si Mary Grace Humpy Dumpy ang hinahanap niyo. Di umano. Meron kayang Mary Grace Piatos. Naku, chichirya yan tuloy natin. At syempre, kailangan ding umattend yung mga pinatawag ng House. Sa totoo lang, gusto na rin naming matapos yung investigasyon ng Blue Ribbon Dapat sa committee lang. na ito para makapag-file na rin kami ng committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating matapos na yung hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at saka sa Quadcom, aming binibigyan na importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin. Lalong-lalo na pati yung mga pumirma ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. Kita nyo? Sabi ko na sa inyo panibago na naman, marami na naman silang pakana dito, di umano Ibig sabihin nyo, ikaw interesado ka. Sino naman nasa likod nito, di umano? 1 milyon. Pabuya. Kung sino makapagturo kay Mary Grace Piatos. Sino kaya si Mary Grace Piatos? Baka naman ito isang code name? Napulot na pangalan? O kakaiba Parang foreigner si Mary Grace Piatos Ibang klaseng pangalan. Diba? Kung gusto nyo tapusin nyo na. Kasi usapin sa Senado, tapos na ho. Kuya. Kasi ngayon, ang mga taong bayan, minsan nagagalit na ho sa inyo. Bakit hindi nyo pa matigil-tigil approve na nga yung budget Ibig sabihin, walang alinlangan ng mga senador. Di ba? Kung ikaw ay iisipin mo mabuti, sila nga hindi nagtatanong. May approved budget na naman. Kayo, eto na naman. Hindi kayo matigil-tigil. Nagagalit yung nag-comment sa atin. Sabi, ano ba talaga? Ayaw tumigil, mga loser ba kayo? Di umano? Naku, mahirap na salita yan. Ito namang nagko-comment na to. Ano pangalan na to? Jeffrey. Jeffrey. Sa bagay, opinion mo yan. Wala tayong magagawa dyan. Salamat na rin at nagko-comment ka. Salamat. Shoutout sa'yo, Jeffrey Shoutout. Tuloy. So, kami sa committee ng Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man na makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Nako. At least daw maka-attend sa hearing. Ibalik naman natin to doon. Halimbawa lang di ba nag-imbestiga sila patungkol doon sa EJK na sinasabi?
O bakit hindi nila iharap si Asierto? Oo, bakit hindi sila mag-ambag-ambagan at paate din sa hearing yung sinasabi nilang witness o resource person nila? O dapat doon sila mag-focus. 'Di ba? Hindi dito sa tapos ng issue, uungkatin na naman, may panibago na naman pasabog at pelikula. Kumbaga sa teleserye, oo, meron na mga coming soon. Eksena. Sino kaya nga nito? Main character dito. Meron kaya ditong leading lady? Yan ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Kaya, oo, sabi ko, mga kasama, ano ba? Naniniwala ba kayo? Mayroon naman panibagong eksena ito. Okay, kung naniniwala kayo, i-type nyo dyan sa comment section kung naniniwala kayo. Kung hindi naman, i-type nyo rin, hindi kami naniniwala. Oo, hindi kami naniniwala. Ganun lang kasimple. Oo. Para naman na maging maayos ang ating reaction. Tayo nagre-reaction lang naman. Diba? Nagbabase tayo sa video. Kung ano yung nakikita natin medyo hindi natin nagugustuhan, i-reaction natin yan. Tayo ay malayang ano naman tayo, di ba? Ang Pilipinas ay, democratic country. Ikaw ay isang malayang Pilipino, meron ka rin privilege to magsalita. Na? Hindi na natin Englishin, baka mapagalitan pa tayo eh. Tuloy! Sundan ko lang naman, no, napakadami na pong imbitasyon lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough na bigay na pong imbitasyon, meron na pong mga orders for the resource person. So, nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job with lahat na po ng klaseng diligence binibigay naman po namin sa karespeto. So, it's about time na they attend and they explain ito pong mga anomalya na nangyayari. Anomalya na naman daw. Ganito kuya. Si Ate Sara umaten sa budget deliberation doon sa Senado. So, wala nga pag-uusap eh. Pukpok agad eh. Parang napaliwanag niya lang na ito ay magtatrabaho, gagamitin sa trabaho. Itong tinatapesan nyo di umano ng 733 something million, nabigay ho ng buong-buo ng senador, mga senador. Na pumapabor ngayon, kay Ate Sara. So, bakit naman kayo hindi nyo matanggap? Dahil ba hindi nyo matanggap na naaprubahan ulit yung hinihingi ng OBP budget? O dahil parang nabastos kayo dahil sa ginawa ng mga senador na inapprove nila at kayo ngayon ay parang natulala at natameme? O kasi sino-sino ba ang nag-uusap na tapyasan ang budget? Sino-sino? Mabanggitin natin, di ba? Kayo-kayo din naman di umano ang mga nagsusulong na tapyasan ng ganung kalaking halaga. Di ba? Para saan na naman? Para kamo dahil daw naglustay na hindi mapaliwanag. Anak ng tipaklong. COA na nga nagsabi, napaliwanag na ng COA. Hindi nyo naman trabaho ang ginagawa ng COA. Bakit ayaw nyo maniwala sa COA? Napakasimple lang naman. Kuya, di ba? Tuloy natin. COA, sinabi, tama, accurate, walang problema. Ano pa? Pagkatapos ng COA, pinatawag niya naman yung mga empleyado ng OBP. Wala rin problema. Wala rin inaamin na anomalya. Ano pa ba? Ngayon, eto na naman, si Piatos. Ano kaya title nito? Miss Piatos, 1 milyon. Pangit, no? Piatos, 1 milyon ang halag. Mali, pangit. Ano ba maganda? Walang kwentang usapin. Yun na lang, maganda-ganda. Tuloy. Sabi nga ni Congressman Jay, isama mo na rin si Chippy McDonald. Saka si... Joke yun, kuya. Joke yun. Kami lang nagjo-joke dito. Nagjo-joke si kuya, Tawanan natin. Tuloy. Sino pa ba yung mga fictitious na tao na mention niya? Siyempre, yung pinakasikat, si Mary Grace Piatos, na patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts na
andyan na po na, kumbaga nag-trending na yon. So, but again, the committee is doing its work. Tuloy lang po kami kasi gusto na rin po namin na matapos na rin yung investigasyon at patapos na rin po ang session namin. May mga ilang araw na lang po. In addition, napaka-importante kasi na maipakita natin kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng pondo o pera galing sa confidential fund ng Ito, sasagutin ko na kayo kung sino-sino mga tumanggap. Ang mga tumanggap po, yung mga natulungan ng Ate Sara. Imagine nyo, hindi trabaho ni Ate Sara mamigay, mamudmod ng mga hospitalization ng mga kababayan niya, pero ginagawa niya. Ako ho, aaminin ko, nakatanggap po kami. Dahil meron ako isa sa pamilya na nagkaroon ng malaking bill sa hospital. So lumapit po kami sa OBP. Alam niyo ho, magkano natanggap namin? 50,000 ho. Hindi ho nagdalawang isip magbigay ng 50,000. Si Ate Sara. Para makatulong sa kababayan niya. Ako ho, isang patunay. Kayo ho, nag-try kami magsilapit doon sa mga sinasabing kongresiste. Anak ng bugi naman, no? Nako, 10,000. Parang nakasimangot pa eh. Hindi ko alam wala ata akong matandaan na nakalapit kami sa congressman. Oo, sa senador, oo. Pero hindi ganun kalakihan. Meron pa. Senator Bongo. Naalala ko. Oo, yan. Senator Bongo, 20,000. OBP, 50,000. Isipin mo, 50,000. Sa araw-araw ho na dumaraan, hindi lang ho isa, kundi 1,000 ang pupunta sa OBP para manghingi ng tulong. Yan ho ang imbestigahan nyo. Tignan nyo ang record. Doon. Tignan nyo yung record. Punta kayo sa Shaw Boulevard, alamin nyo kung saan doon. Andun po yung record. Meron po araw-araw binibigyan. Kaya huwag kayong magsisilip-silip. Mga taong bayan ho, nakakaalam nyo. Kayo kasi, naniniwala kayo. Kanino? Sino yung leader? Naku naman. Tuloy natin. Of the Vice President. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit, no? At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So paano mo sasabihin? Ano ba ang sinasagot sa iyo ng COA? Ano po ba ang sinasubmit sa inyo ng COA? Ano yung sinasagot sa inyo ng COA? Di ba sabi sa inyo ng COA, tama, walang anomalya? Tapos ngayon, gagawa na naman kayo ng, bagong script, kuya. Yan lang po ang katanungan. Ang pangalan nito? Jovert. Thank you, Jovert, at nag-comment ka. Kwento na naman yan. Script na naman yan. Nakabisado mo kagad dyan, kuya. Yan ang katanungan niya. Kasi, bakit ganun? Ayaw nyo pang magsitigil gusto nyo naman palang tapusin. Re-electionist pala ito, no? Mga kasama. Naku po. Kayo na po ang bahala, humusga. February, sa tingin natin, hindi na ata makakapag-hearing ito mga ito. Dahil, mangangampanya. Naata po, di umano ito mga ito. Ayun, kaya naman pala minamadali. Dahil wala na hong magtatanggol sa mga leader nila di umano. Di ba? Meron nga tong opening. Hindi ko na pinasok yung video eh. May opening statement kanina. Sabi niya, dahil daw sa tulong ng kung sino nakaupo ngayon at sa tulong ng leader, kung sino may leader niya, bakit kailangan ipasok yung leader niya dito? Tulong naman talaga yun kasi nasalanta. Ang tanong namin, okay po ba? Tama po ba yung mga pagtulong? Tama po ba yung mga, hindi po ba kulang? Sana lang po kasi yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo ay higit po umaasa sa tulong ng gobyerno. At sana sa tulong din ng gobyerno nyo, yung mga LGU, mabigyan ng maayos sa ating kababayan na naapektuhan ng bagyo. Hindi yung meron nga dyan, propaganda na naman eh. Sasabihin, tinulungan. Gasino gabigas lang ang binibigay.
Oo, tapos sasabihin, ito yung tinulong namin. Sasamahan nyo na ho ng pera. Bigyan nyo ng 25,000 kada tao. Malaking tulong ho yun, makapagsimula uli nyo. Bigas, mga dilata, at yung mga gamit, kung ano man gamit na kailangan nila, tapos bigyan nyo ng cash. Tuwan-tuwa ang ating kababayan yan. Diba? Tuloy natin. Yun, no, na ito ay mga peke. Ang pondo ay nagastos ng 11 days. Mas ano pa yan, mas mabilis pa. Sabi nga natin, kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo. Ito, 11 days lang, no? So, kinakailangan talaga natin, yan yung kahalagahan na malaman natin kung ano yung katotohanan. May paliwanag po dyan. Oo, kasi yung 11 days na yon, pagdating ng susunod na linggo, tapos na po, dapat po magastos po talaga. Dahil kung hindi, masasayang naman. So, ginastos ng OBP, pinamigay niya ng pinamigay. Oo. Kasi panibagong budget na naman susunod na taon yun. Ganun lang kasimple yung paliwanag doon. Ang problema sa inyo, kung kayo ay silip ng silip, lalo hong bumabango ang pangalan ng mga Duterte. Lalong umangat si Ate Sara. May nagsabi nga dito, mamaya papakita natin. Sa dulo ng ating video, baka ho daw pagdating ng araw at maging presidente si Ate Sara, baka daw balikan sila. Hindi naman siya tumanggi kasi meron siya nagawang hindi rin maganda. Yan ang tanong natin at tanong na ating kababayan. Baka nga pagdating ng araw sa 2028, pag si Ate Sara maging presidente, kayo naman po ang balikan. Di umano. Kaya sabi ko nga, malapit ang eleksyon, kung sino man ang nakakilala doon sa mga kaibigan natin daw di umano dyan, na naggagaling-galingan, pilit sinisiraan si Ate Sara, alam nyo na, sa Mayo, kayo ang bida. Bida ang saya. Kayo ho ang magpapasya. Vote straight, PDP line. Sa 2025 yan, sa 2028, alam nyo na. Pag nabuo na ho yung PDP line sa 2025 at lahat po ay nakapasok, sa tulong yan ng ating mga senador na iboboto at mga party list, pagtutulong-tulungan po natin sa 2028, alam nyo na. Sana makapasok kahit mga 3 Duterte. Bigyan natin ng isang presidente, vice president, tsaka dyan sa Kamara. Bigay natin para wala nang mga durobo na mahilig mangurakot di umano. Alam naman natin ang mga Duterte. Napakasimple lang ng gusto niya sa buhay. Tingnan niyo ho yung bahay ni Tatay Digong. Kung yan po ay isang durobo at mangungurakot, hindi po yan titira dyan. Titira yan sa Forbes. Titira yan sa Ayala Labang. Pero ang matanda, mas gusto pa sa Davao, napakasimple ng buhay. Yan lang ang isipin nyo. Diba? Ganyan lang kasimple. Kita nyo si Ate Sara. Pag uuwi ng Davao, naka-pay airplane, nagbabayad ho siya. Napakasimple. Diba? Wala siyang mga jet na plane na chopper. Hindi kagaya doon sa na-issue sa Bicol, anak ng bugi. Kasagsagan ng bagyo, bumili ng... sa Bicol daw di umano. Kasagsagan ng bagyo at baha, bumili ng chopper at isang aeroplano daw di umano. Galing Napakasimple lang ho ng buhay ng mga Duterte. Ang gusto lang niya ay tumulong sa ating mga kababayan. Etong mga ito, nako. Tignan nyo yung mga buhay niyan. Baka may mga Ferrari pa yan di umano. Mamahaling alahas, mamahaling relo. Baka nanggagalis yan pag sumuot yan ng hindi Rolex. Baka ginagalis yung kamay. Tuloy! At napaka-importante na yung mga tao mismo na tumanggap ng pondo, pumirma sa acknowledgement receipt, makausap din at umattend ng hearing. No? At isa na nga dito, si Mary Grace Piatos. Kaya nga nag-usap-usap kami
ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up no ng 1 million para ibigay no kung sino man ang may Alam alam. nyo, kuya, bigay nyo na sa may hirap yung 1 milyon nyo. Okay pa. Hindi yung gagawa na naman kayo ng magandang pelikula dyan sa kamera at gustong-gusto nyo naman papuntahin ito. Ito lang, tanong namin. Bakit hanggang ngayon, ito si Ate Karma ay hindi pa lumulutang? Anong problem? 'Di ba? Sa November 21 na po. Ano na ngayon? 18 na. So, 3 days na lang. Inaasahan namin si Ate Karma ay lilitaw mula dyan sa Amerika papunta dito sa Pilipinas. Ngayon, hindi pa nababalita sa media. Sa mainstream media, hindi pa nababalita. Nasa na kaya si Ate Karma? 'Di ba? Yan ang gusto naming malaman. Kasi siya yung star witness o resource person. Sorry. Resource person daw di umano nyo. 'Di ba? Siya ang nagsabi, na inutusan daw siya ni Pangulong Duterte. Dati. Ano na nangyari? 'Di ba? Ayun ang pagtuunan nyo ng pansin. At saka yung 1 milyon, bigay nyo lang po sa may hirap. Mas maganda pa, At doon sa pagpapaate naman po, parang sabi nga ni Ate Sara, kung meron man akong nalabag, di file nyo sa korte. No? File nyo lang sa korte. Gumawa na kayo ng committee report, submit nyo na ganito kamo na hindi umaaten, tapos na po ang trabaho nyo. Wala na kayong dapat explain sa tao. Hindi naman kayo husgado Kayo ay nagbabalangkas. Kung may nakita kayong paglabag, alam nyo yung meron kayong ebidensya daw di umano, pasa nyo sa korte. Tapos na po ang problema nyo. Hindi nyo na kailangan mag-ambag-ambagan. Ganun lang po kasimple. Di si Piatos, di isama nyo sa kaso daw di umano. Kung alam nyo na hindi umatin, isama nyo sa kaso. Ang tanong dito, sino magpapail ng kaso? Kasi nga, kayo ay nagbabalangkas lang. No? Sino ang magpapail ng kasong plante? Sino magkakaso? Ayan ang katanungan. Sino? Alam ko na. Okay. Nagkakaroon na ako ng idea. Isa nga pala itong plano. Plano rin pala to. May plan A, plan B. So, hindi na lumulusot yung dating plan A. Ngayon, yung makabayang left and right, ayan na. At meron pang isang aso, na umaaligid-aligid dyan, na nakapasok. Saan? Sa kamera. Di umano. At tumahol-tahol. Ngayon, yun pala ata magkakaso. Saan? Saan na naman? Yan ang mga istorya na ginagawa at pinagtagpi-tagpi. Para saan? Siraan si Ate Sara. At ang mga Duterte. Kita mo nga, yung aso nga, di ba? Ito yung aso, nasa kamera nung nakaraan, kumahol. Sabi, dinamay pa si Kuya Pulong. Dinamay pa si Ate Hanilet. Anak ng bugi, mali pala spelling. Na nga. Di ba? Yan ang mga mapagawa kasi ng kwento. Ano nangyari? Nagalit tuloy yung mga ibang general. Galit na galit. Ang sabi sa kanya, alamin natin sa susunod na video yan, yung paggalit na yan. Kasi maganda Maganda yung topic na yun Ayoko rin pangunahan. Baka lalong maglawa yung aso. Ito. Tuloy natin. Ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Opo. Kung quick follow-up lang po about dun sa good government hearing, may balita rin po ba kay OVP Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez? Kasi sa letter niya ang kanyang balik November 14. Are we hoping na sa next hearing natin ay makakadalo na siya? Do we have a new invitation na sent to Yusek Lopez office? Yung reply letter naman niya nandun na she indicated na she will be back sa yung oras na na-mention mo, sa 14. Pero kailangan niya pong i-honor yon kasi napakahalaga niya po sa mga hearings na to, no? Kasi siya po ang nagre-release Mas marami po siyang masasagot na
importanteng mga katanungan and hopefully she would shed light dito sa mga anomalya na nahanap po ng Good Government Committee. Salamat. Ganda ng pangalan nila, no? Good Government Committee. Wow, ha? O, eto ha. Ayun ang sabi rito. Kung naniniwala kayo sa kanila, type nyo dyan. Naniniwala kami. Kanino? Dyan sa nagsasalita dyan. Kung hindi naman kayo naniniwala at alam nyo puro istoryahe lang, type nyo rin sa comment section. At siyempre, isang pasasalamat ko at nagre-react kayo, no? Nagko-comment kayo. Isang magandang sinyalis yun na talagang nagugustuhan nyo yung ating mga reaction video. Eto na. Baka raw magka-problema. Bakit naman? Ayan ang kinakatakot ng isa nating masugid. Masugid na laging sinusubaybayan. Kasi minsan palpak. Madalas pala. Sorry. Pero ngayon parang sabi nga ng iba na yung tono ng kanta. Dati raw abakada, ngayon ABC na. English na daw ngayon. Ibig sabihin, may pangamba daw ito, di umano. Baka raw manalo, ang ating BP Sara, balikan siya di umano. Hindi raw malayo. Ay, sagot niya, according to the video. Pwede natin ipasok yan. Pasok na natin para, kayo na ho ang bahalang mag-analyze at humusga. Okay, pasok natin yan. Kuya, ano bang meron? Kwento mo na. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Tuloy nyo, mga kasama. Isang isang slide lang yan ha, na pinakita natin na yung isang nasa kamera, parang siyempre naglalaylo na rin siya. Alam na kasi. Pero although politics is politics, pero ang usapin dito, bakit kasi pinagtulong-tulungan? Dapat doon, hindi kayo masyado nagpahalata. Di ba? Huwag sanang ganun. Kung meron mga question, dapat, hindi ganun ang pagbibira. Hindi ganun ang tamang pagbibira. Nabisto kayo ng ating kababayan. Ngayon, kanino yung putok? Di sa inyo rin. Yung political career nyo, kuya, hindi na ho naging ganun kaganda at efektibo. Lalong-lalo na, siyempre, kahit naman kanino. Di ba? Mangyari yun. At alam ng tao na pamumulitika yung mga pinapakita dyan sa kamera, marunong ho ang taong bayan. Hindi naman sila parang grade 2, grade 3 na parang sabihin mo na, pagkatapos ng lahat, ganun-ganun lang. Hindi ho ganun. Isipin nyo, marami hong nagawang maganda ang Duterte. Given na po yan. Marami nagpatunay. Pero, babatikusin nyo, gagawa ng kwento. Diba? Hindi pa rin tapos. Meron pang banat na 1 milyon. Para saan? Iharap daw si Piatos. Kasi Humpy Dumpy ang humarap dyan. Tsaka si Cheese Curls, di umano.
Yan na. Sabi ko nga sa'yo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Hanggang sa muli, bye-bye!